Okay, so hello mga kabisda. Isa na naman magandang araw po sa ating lahat. So ito na yung part 2 nung ating na-vlog kahapon na pag-breed nitong ating mga koi fish. So ngayon, ang gagawin naman natin, pakakainin naman natin yung mga fry natin na koi fish, yung mga baby natin na koi fish. So kahapon nag-hatch ako ng mga BBS. So napag-aralan ko, hindi rin pala po pwede na pakainin agad sila ng BBS or ng baby brine shrimp. So ang gagawin natin ngayon, papakainin muna natin sila ng egg yolk. So yon, naglaga lang ako ng itlog na puti. So yon yung pinaka gitna niya o yung pinaka pula ng itlog. So yun muna yung ipapakain natin sa kanila dahil sa ganito nga nakaliliit na mga fry. So pagka nag-pre-swim naman na sila, so kaya lang hindi pa natin sila pwede pakainin ng mga tulad ng mga BBS na yun dahil masyadong malalaki. So maliliit pa yung mga bibig nila at yung mga bitukan nila, kaya hindi pa nila makakain yun. Kaya ang ipapakain muna natin sa kanila ay yung egg yolk or yung nilagang itlog na puti at yung pinakapulan nila, yun yung ipapakain natin sa kanila. Okay, kung paano pakainin at ganito yung gagawin ko at share ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung paano yung gagawin na pagpapakain dito sa mga fry natin. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and fish keeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Okay, so ito mga kapisda, meron na ako dito na naka-prepared na nilagang itlog. So ayan, nabalatan ko na rin siya. Kukunin lang natin yung pinaka gitna niya or yung pinaka pula niya. So ito yung pinaka puti na to, wag niyo na lang din itatapon kasi sayang. Ang gagawin na lang natin dito ay kakainin na lang natin. So yun mga kabisda, ito yung pinaka egg yolk niya. Siguro sa ganun kadami, tatry ko muna na kalahati lang muna nitong egg yolk. So meron din ako ditong BBS net. Ito lang yung gagamitin ko para pakainin yung mga fry. Dati nga pala may na-i-video na rin ako, na-i-post ko na rin yun. Nakapagpakain na rin ako ng mga ganitong egg yolk doon sa mga fry natin ng goldfish naman. Ang ginawa ko doon, sinyay ko lang sila sa isang bote ng tubig, yon, tapos ibinigay ko na sa kanila, pinakain ko na sa kanila. So ngayon ang gagawin ko naman dito, ilalagay ko lang dito sa BBS net. Then dudurugin ko lang siya ng ganyan, ng konting durog lang na ganyan. So yan, okay na yan. Kaya naman ako gumamit ng BBS net para hindi masyadong lumabas yung mga malalaking yung malalaking butil nila. Teka, durugin pa natin ng konti. Okay, so yan, pwede na natin tong ipakain at ganito lang guys yung gagawin ko. Pero kung mapapansin nyo guys, yan makikita nyo talaga nagpi-pre-swim na sila. Yan, ganyan karami yung na-produce na fry ng mga koi fish natin. Yan, sobrang dami talaga nila. So ganito lang yung gagawin ko na pagpapakain sa kanila. Ayan, tutunawin ko lang yung itlog para yung pinaka puti, yon sobrang liit. Yan, makakain na nila yan. So yan, kung mapapansin nyo, pre-swim na kasi sila, sabihin nag-hunt na sila nung mga pagkain. Kaya ito yung egg yolk, yung pinakakatas lang nila, yan na sobrang pino. Ganyan lang para yun lang yung makakain nila. At dito naman sa gawin na to, yan para kumalat.
So ganyan lang din guys yung mga ginawa ng mga na-research ko. Kasi nga pagka nilagay natin yung buong itlog, hindi nila makakain yung mga malalaking particles nun. Ang mangyayari doon, mag-i-invite lang sila ng mga bakterya kasi nga mabubulok yung pagkain nito, hindi nila makakain dahil sobrang laki ng butil na pwedeng mamatay yung mga fry natin. So ganyan lang guys yung gagawin natin na pagpapakain. Sinubukan ko muna guys na half muna nung egg para hindi naman sila masyadong ma-overfeed. So ayan, kailangan lang lumabas yung pinaka parang gatas lang na sobrang liit talaga. So ayan, may mga natira pa, pwede pa natin itong ilagay sa rep at mamaya at ito rin yung ipapakain natin sa kanila. Okay mga kabisda, mapapansin nyo, ayan o, yung mga mapuputi na yon, yun yung pinaka egg yolk. Mapapansin natin talaga na kinakain na talaga nila yung mga egg yolk. Okay, so ayun mga kapisda, at ito nga pala yung hinahats ko na BBS or baby brine shrimp. Kahapon ko lang siya inilagay dito, kahapon ng hapon. So maaga pa ngayon, mamayang hapon pa siya mahats. At yun nga, sa mga napag-aralan ko at na-research ko, turo din ng iba, wag muna natin pakainin ng BBS. So pwede na natin siya pakainin after mga 1 week or 2 weeks, yon pwede na natin silang pakainin ng BBS dahil medyo malalaki na sila nun. So yun nga, ngayon 4 days pa lang sila from hatching yung mga koi fry natin. So ganun lang muna yung gagawin nating pagpapakain. Egg yolk lang muna. At huwag lang namang sobra-sobra at para hindi sila masyadong mapollute or hindi masyadong mapollute yung tubig. Kasi pag hindi nila naubos, babaho yung tubig natin, pwedeng mamatay sila. Okay mga kabisda, dito nga pala yung BBS natin. Pag na-hatch na to mamaya, ipapakain ko na lang muna dito sa mga fry natin ng gapi. Dahil may mga binibreed din tayo dito na mga gapi. Yan, or yung mga gapi fish. Yun. Marami na rin mga may anak dito, kaya yun. Hindi naman to masasayang, papakain natin to sa kanila. Okay mga kabisda, at yan lang muna yung isi-share ko sa inyo ngayong araw. At yun nga, kahapon nag-start yung pag-breed natin ng accidentally breeding lang. At ngayon, kung paano naman sila pakainin, ganun lang yung proseso or yung dapat na gawin natin na pagpapakain sa mga fry natin. Actually, hindi lang naman sa koi fish, pwede rin sila sa mga goldfish or yung sa ibang mga fry. Kung talagang wala tayong makuhang mga commercial food or yung mga live food, pwede nga rin pala sa kanila yung mga Daphnia moina, Daphnia magna. Yun, pwede rin natin pakain sa kanila. Pero kung wala, yun nga yung pinaka-alternative dahil sobrang liit pa naman ng fry. Yun muna, yung egg yolk muna yung gagamitin natin. Okay mga kapisda, at sana kahit pa paano may napulot kayong konting idea sa video natin na to. At sa mga susunod na araw, i-update ko kayo siguro next week kung ano na nangyari dito sa mga koi fish fry natin. At nga pala, yung mga nagme-message or yung mga nagpapa-shoutout,
tulad ni Sir Jeffriel, ano ba yan? Jeffriel Pupa, yan. Shout out sa'yo, Sir Jeffriel Pupa, at yung message mo about dun sa pag-i-start ng ganitong business or yung pet store na i-vlog natin yan, gagawin din natin ng video kung paano tayo simula at kung paano yung sistema na dapat gawin para makapagsimula ka ng business. Okay mga kabisda, at hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa lahat ng nanonood, sumusuporta sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay huwag mo na kalimutang i-subscribe. Pindutin mo na din yung notification bell para ma-update ka din sa mga susunod ko pang mga video. Okay mga kabisda, happy peacekeeping. God bless. Bye-bye.